Bisyo. Yun ang kagandahan dito. Wala siyang bisyo. Disiplinado siya. Dati Sen, parang may talks na ini-encourage niyo po siyang tumakbong senador. Oo, ayaw niya. Kung national lang tatakbuhan ni Coco, mananalo eh. Yun, para sabi niya, ayaw. Nakita na ako dito, tito. Sabi niya, tahimik ako dito. Di ako pakikialaman dito sa gusto ko. Sabi ko, nga, kasi malaki na nga kita mo dyan, tama ka na nga dyan. Bakit po naisipan nyo na kumbinsihin naman siya na patakbuhin? Kasi alam kong mananalo eh. Kung gusto mo ka, kung gusto mo lang, pwede ka dito ka. Para magsama tayo. Ano ba? Ano po sa tingin nyo maitutulong ni Coco kung sakali sa Senado? Makamasa kasi siya, makamahirap din siya. Kita mo naman, kahit wala siya sa pelikula, ay wala siya sa politika, tumutulong na siya. Lalo na kung nandiyan pa sa politika, nakasama ang gobyerno. Yun, siguro palagay mas marami siya matutulungan. Masipag kasi. Okay, thank you, sir. 2025. Sana maayos na rin yung Eddie Garcia law, di ho ba? Isa yun sa mga, I think, nandiyan na. Kamusta na ho ngayon? Ano lang, committee level na. Committee level na po. Okay, last. Tapos doon. At open ho kayo sa idea, Sena. Kasi I think Senator Robin Padilla gusto niyang may bubuing project na magkakasama kayo. Kasali ko kayo doon. Open ho kayo na magkasama sa isang pelikula with Senator Bong Revilla. Kayo po. Nasikat ang tawag doon. Inano na namin yan, binubuo namin. Hinihintay na lang namin yung availability ni Coco. Kasi sasama si Coco doon dahil kasi parang siya nag-lead sa amin. Gumagawa kami ng istorya na Robin Bong, tsaka si Jinggoy, tsaka si Coco. Para buuin yung istorya. Kasi hindi dapat basta-basta ang istorya nito eh. Kailangan pala pelikula. Sabi ko, sana kung pwede, next December, next year, Film Fest? pang Film Fest natin. Tapos wala okay. tayong bayad lahat. Okay. All of them. Kami lahat, sabi ko, wala akong magpapabayad. I-donate namin yung kita niyan sa movie industry para lahat. Sa Mowel Fund. Tayo ng building dito sa Mowel Fund. Iba yung floor ng director, iba yung floor ng mga press, movie press, iba yung assistant director, iba yung director, iba yung artista, iba yung director, iba yung stuntman. Para doon na lang, one-stop shop na lang yung pag-aano natin. At least may opisina tayo lang. Sana matuloy po yun, ano? Senator Rita. At kung sakali ho matuloy yung project na yun, sino ho gusto nyo magiging leading lady kung sakali? Si Coco na siguro yung magka-casting nun. Kasi pauubaya namin sa kanya. Kaya siya, yung availability ni Coco, mag-uusap. Gumagawa din kasi ng sariling istorya si Robin. May sariling istorya si Robin, may sariling din si Coco. Tinanong ko na eh. Sabi ni Coco, sabi ni Robin, hintayin ko na lang, kailangan mag-usap kami ni Coco para buuin namin yung istorya. Mag-usapan kung sino ang director. Kasi nakita rin ho namin, nag-uusap-usap din sila ni Philip Salvador. And I think si Cesar Montano, in-invite nila, pati si Richard Gutierrez. Parang gusto nila na magkaroon ng ganong collaboration po. Pwede, bida kami lahat sa pelikula. May kanya-kanyang ano doon. Kanya-kanya kaming style. Okay. Sana matuloy po yun, ano? Last na lang, Senator, from Morley Alino po. Natanong muna yung MC. Pinatanong na pala. So yun na nga po pala. Okay. Finally, may parting words so kayo, Senator Lito Lapid. Yun na, sa ating mga moving press, mga kaibigan, sana huwag po kayo magsawa pag nag-iibig ako ng Christmas party ganito. Taon-taon naman po tayo, di ba? Taon-taon, sana sa susunod na taon magkita-kita po tayo. Yun na po, maraming salamat sa suporta nyo. Kahit anong lapag ko, hindi nyo ako iniwanan. May pangako lang po, Senator, sa dali si Tita Erlinda Natagas po. Tanong ko lang. Yes, sir. Si Taas. Ay ka na. Tanong ko lang, Sir. So kayo, magpuproduce sila Robin, o Revilla. Kayo rin ba yung magsusolo siya o may isang producer? Dalawa sila. Si Bong at saka si Jinggoy. Artista lang kami. Sila. Kaya, kami lang naman mga mahala. Tama si dito. Kasama sila. Yun, magawa ng istorya. Kailangan kasi ang mag-direct dito, alam lahat ang galaw namin. Kilala kami mga artista.
kilala si Robin, ang galaw, kilala ako, ang galaw ko, kilala si Coco, ang galaw. Kakilala yung director dito. Alam lahat ang galaw. Yung suggestion naman ni Robin. Kasi ito rin nga kaya Sen na magpapakto kayo tulad ni MPJ. Kita lang Ito parang dalawa na kami bida dito sa Batang Quiapo eh. Pero hindi pa kami nagkikita sa screen. Hindi pa kami nagkikita. Pero pagdating niyan, panlalakihan daw niya, pag nagsama na kami. Parang back to back na kami doon. Dito sa Batang Quiapo. Salamat, maraming salamat po. Picture lang daw po, sandali lang po. Picture lang. Matagal na rin po kayong magkasama, malapit talaga ni Coco, di po ba? Una po, ano kung sa mga pelikula niyo po na nag-hit, hindi niyo po ba napag-uusapan ni Coco din na i-adapt din niya, let's say, gawing pelikula? At kung sakali po, ano po yung gusto ninyong nakikita niyong bagay kay Coco? Kay Coco, kasi ano siya eh, parang ang karakter ni Coco ngayon, MPJ Lito Lapid eh. Yung galaw niya, parang Lito Lapid na rin, lumilipad na rin. Kasi nga dahil ako nga fight director niya. Ito, kasama ko si Benson. Saka may mga iba pang mga stuntman na kasama para sa action niya. Kaya kung ako tatanungin, mas gusto ko yung Leo Guerrero dahil tumatak yun. Kasi wala pa naman na pelikula na hero siya. Kasi Leo Guerrero talaga hero yun eh. Nakamaskara. Ano po sabi niya doon na babang? Hindi ko naman binanggit sa kanya. Kasi nga, puro MPJ muna yung sinasabi. Yung siyempre sasabihin ko, ba't yung sa akin wala? Nakakaya naman. Baka sabihin, pinipin ko sarili ko. Hindi siguro po. Pero Sen, parang tatay na yung turing niya sa inyo di po ba? Ano lang po, may mga pahapyaw po ba na sinasabi niya sa inyo na pag kinasal ako, or sabi niya, may mga ganun na po kayong kwentuhan. Ikaw po kita sa mga ninong ko, may ganun na po. Ano, pag kinakalaban siya? Kung kakasal po siya, nabanggit na po ba? Wala kami nag-usapan. Pag tungkol dyan, wala kami usapan dyan. Puro action lang kami. Talaga po, naku Sen, no? Hindi, last na po. Anong gusto mo malaman? Baka ako may malaman sa'yo. Sa inyo nga namin naalam yung Sen Sen, parang kayo po may in ang mga action sa television. Kasi like, ang ABS, ang GMA, pareho po ang same time slot ay action ang tema. Nakakasilip din po ba kayo sa katapat na programa ng Batang Quiapo? Kumusta po? Kasi bilang isa sa mga kilala talagang action star, ano naman po ang maiko-comment niyo? Wala, hindi ako nakakalipat sa kabila eh. Kasi nako-concentrate ako sa pag-nalabas na Batang Quiapo. Wala akong nasisilip sa ito. Wala akong nasisilip sa kabilang network. Pero natutuwa po kayo na, kumbaga, bumabalik yung internet. Oo, kasi nga maraming drama, maraming comedy, tapos na action nawawala. Kasi pag action na ginawa, maraming nakikinabang. Mga extra, mga stuntman, mga maraming taong ginagamit. Kita mo yung Batang Quiapo, kung simbahan ng Quiapo, puno-puno ng mga extra yan, dahil nakikinabang. Nakakatatrabaho sa pelikula. Ay sa TV show. Okay po, sige po. Thank you po, Sen. Happy Merry Christmas. Thank you, Sen Rose. Si Jerry Olay naman po from Beck. Kasi medyo talagang tumanglay ang movie industry dahil sa pandemya. Ano sa tingin niyo yung mga kailangan gawin na kumbaga yung mga nagagawa niyo kasama yung mga artista para mapasigla muli ang movie industry? Kasi dapat ang proteksyonan natin dito yung mga producer. Kamukha nito, alinalakad namin. Kasama namin si Bong Revilla, Jingo Estrada, Robin, kaya tinatawag kami. Apat na sikat, tawag sa binansagan kami sa Senado. Gusto kinakausap namin ang local na office, LGU. Nababaan nyo sa sinyan. Kasi halos, kung pareho 300 to 400 ang isang local at saka isang American film, saka sila manonood. Kung pareho ang bayad, sana babaan ng konti yung mga Pilipino. Pero pasukan naman ng mga walang masyado financial para makapanood naman ng local, para supportahan niya. Kasi ang dapat ng producer, walang artista. Diba?
last question ko na lang po. Mas gusto mo ba siya na ang partner mo ay may edad na rin na gaya ni Lorna, considering na si Boyan, partner niya si Lovie po, ang bata-bata. Hindi ba mas gusto mong makatanggalin mas bata? Depende siguro sa istorya yan. Kasi kamukha namin ni nagsimula pa lang kami, pag-ibigan namin ni Amanda, tawag kay Lorna, mula pa nung bata sila, nag-ibigan na. Yung kay naman, doon ang istorya nila na si Tanggol at saka si Christopher, mag-ama para paggagawan ng isang babae. Yun doon ang interest ng istorya. Depende sa istorya siguro. Gusto ko rin yan, bata eh. Dapat si Ipana. Oh, pero syempre, Seth, inaabangan din nila, sana, Seth, inaabangan din po nila na sana may project din na pagsasamahan naman ninyo ni Isabel Ortega, na anak niyo po. Walang problema yun, naghahanap buhay lang naman kami. Oo, kasi the last time we talked to Isabel, gusto din daw ho niya sana na may collaboration o magsama ho kayo, sabi sa niya. Parehong Ibang estasyon. Pero pwede naman may collaboration ng dalawang estasyon o kaya pelikula po. Pwede ho. At proud ho kayo mag-action, nag-action sa Bontes. Tulapit eh. Batang ito lapit. Si Kuya Nestor Cuartero po, may isa pa akong tanong. Hi, Senator. Matagal-tagal na rin po ang inyong record bilang public servant. Iba-ibang posisyon ng gobyerno. Pagkatapos nitong termino mo as senator, ano po ang inyong plan? Sabi ko, ito pong last term ko dito sa pagka-senador. Kasi 2 terms po ang senador eh. Dapat retired na ako eh. Nag-retired na ako, dahil nag-commission na ako, nandun na lang ako. Tapos ginawa nga ako yung Coco sa probinsyano. Ngayon, lumakas yung probinsyano, naisama ako sa survey. Mataas ang ng survey sa akin. Tinawagan ako ni Tito Soto, si Senate President. And sa Senate President dahil may grupo kami dyan, yung Macho Black. Si Ping Lacson, Tito Soto, ako, Pacquiao, Bonasan. Si Loren. Kasi ako lang akong wala. Nabalik ka rito dahil nawala si Nasan dahil na-appoint ng secretary. Balik ka, buhay natin ulit yung Macho Black. Sabi ko, hindi na ako nakahanda dyan. Kaya na ako, hindi na ako. Ayoko nang tumakbo. Hindi, takbo ka, sabi niya, ako bahala. Baka manalo ka pa. Sabi ko, baka hindi na ako manalo. Hindi, sabi niya, nakikita ka sa probinsya. Yun, napilitan ako tumakbo, pero ayoko na sana sa ngayon, nakachamba na naman. Chamba na lang ako. Ayun. Ito, last term ka na Ito, last term na naman ako dito. Kaya sinasabi ko, bahala na. Ayoko na magsalita, ayoko magsalita patapos. Baka hindi ko naman matupad yung Kasi, nung hindi ko na inaasahan na papasok pa ako sa third term. Kasi mahirap mag-third term, second term sa Senado eh. Karami nakaka-1 term lang. Nawawala na. Lalo na ako. Sinabi ko naman di ako makapag-aral. Parang kung tutusin. Doon sa, ang tawag doon, by date ako, hindi ako qualified bilang senador. Kasi high school lang ako. Dami ko naman, di ako marunong mag-English, di ako marunong mag-ganito. Yun. Tapos, naka-third term ako. Tinatanong nila sa akin, bakit wala kang talo? Siguro ako, gusto kong tao yung servisyo ko sa kanila. Hindi ko naman kinukuha sa magsasalita. Kinukuha ko sa servisyo. Paano ng atawag ko, inaabot ko ang kamay ko sa mga nangangailangan. Sa palagay mo, ito ang sikreto ng iyong tagumpay bilang senador? Siguro po, dahil kailangan mahalin mo ang kababayan natin, nangangailangan, dahil sila nag-upo sa atin dito. Kaya ako nandito dahil sa kanila. Kung wala sila, wala ako dito. Maaari ko bang itanong itong bagay na ito? Nasa Facebook, ng social media ng isang araw, yung kaibigan mo na nawawala, si Asinil Briones, ano po ang inyong komento dito? Kasi nga, nakarating sa akin, pumunta yung kapatid niya sa akin, nahanap si Asinil. Kaya sabi ko, ano ba problema? Sabi niya, pinarehab daw ng mga anak, ng 4 na anak niya. Yun nga, dahil nalulog daw siya sa casino, ganito. Ewan ko kung totoo.
pinagdaanan namin yan. Kasi hindi kami pwede pumasok dahil pamilya. Ang problema ng pamilya ito eh. Kasi 4 na anak, parang pumirma sila, may pinaimbestiga ko na rin na ipalirehab. Yung nanay nila, siyempre wala kang magagawa doon. Dahil na-addict daw sa casino o ganyan. Siguro kung naalala nyo, namatay yung asawa niya Silid sa Mexico sa casino. O baka doon siguro, no, bakit yan na. Ngayon, paano papasukan 4 na anak itong magpa-rehab sa nanay. Pero pinaimbestiga namin kung buhay o hindi. Buhay naman, nandun doon. Inano naman ng doktor na nandun doon. Sinertify naman na doon yung doktor nandun siya. Naalala ko lang kasi nung araw, in-over namin kayong dalawa sa Mr. and Miss Magazine. Nagpunta kami sa bahay mo sa Horseshoe Village. Sinute namin kayo sa cover. Thank you. Salamat. Okay na. Gorgie. Okay na. Gorgie. Ay, Sen, yan. Yan. Siyempre, nakakabilib, Sen, no? Talagang lahat, walang nagdaldalan, talagang tumutok sa mga eksena mo, sa action scenes mo. Ako, habang nanonood, naalala ko, nung bata pa po ako, isa ako sa nagpunta sa Quirino Grandstand. Sa Quirino Grandstand, sa Luneta. Oo, yung tumalon po kayo sa helicopter, tapos pakita kayo sa after, promotion po ng isang movie nyo. Oo, hindi ko makalimutan, sobrang believe ako sa inyo noon. Pinapanood ko yung mga action movies yun. Pero ngayon, sabi ko, grabe, talagang tama kayo, no? Tintigan nyo yung eksena, tama lahat. Kasi nga, pagdududahan na double, pero talagang kita-kita kayo mismo noon. Oo. Pero kayo po mismo, sabi nyo nga kanina, hindi na ganun hindi po kayo natatakot doing those scenes? Oo. Natatakot kasi nga sa edad ko nga, sabi ko kaya ng isip ko, hindi na kaya ng katawan ko. Saka na, kung kailan nandito na ako, dapat ako magpahinga, mag-retire na ako, pensionado na rin ako. Dahil lang, edad ko ngayon, magsi-70 na ako eh. 70 years old na, malapit na ako doon. Siyempre, ninenervyos, pero kailangan kasi, kailangan pa rin para magkaroon ng yung dati kong mga tigahan na bumalik. Silid-tulapid na dito pa rin. Pero yun nga, doing those scenes po, nagpa-fast-pack din po yung mga dating ginawa nyo. Siyempre, kilala kayo, Leon Guerrero, mga gano'n. Yun nga, maraming gustong ibalik yung pagka-Leon Guerrero ko. Sabi ko, kaya ko sabihin na kaya ko. Ewan ko pag pipilitin ko pa rin dahil kasi hanggang sa huli gusto ko yun ang ginagawa ko eh. Nahanap-hanap na ng katawan ko. Parang hindi ako mapalagay pag hindi ko ginawa na parang peki yung ginagawa ni Lito Lapid ngayon. Hindi na yung dating Leo Guerrero na kung magpakalagkan sa kabayo, mga kabayo. May gagawin na kami kay Don Monteverde, kinausap na rin ako yung sa Netflix. Gusto kabayuan din yun. Parang yung Bypass 2. At yun nga, Bypass 2, kasama si Cortez, saka si Gerald Anderson. Sila ang bida doon, ako isa ako sa episode sa Netflix. Saka parang gusto ibalik yung pelikula kong Kabago na may Ernest. Yes. Sabi ko, titignan ko direct ako kung kaya ko pa. Kay Eric Mati pa yun. Senator, kayo na po yung nagsabi na almost 70 na kayo. Pero ano po yung napipil nyo na, kasi hindi nakakalimutan ng mga tao yung mga ginawa nyo dati. Talagang tumatak at naiisip pa rin. Katulad ko nga, ako kanina, yung nag-flashback sa akin, yung pumunta talaga ako sa Luneta Grandstand. Abangan yung pagtalon mo sa Lepan. Yun nga, nagpapasalamat ako sa mga lahat ng tigahanga ko. Kasi kami dalawa ni FPJ, may sarili kaming galaw. Alam niyo naman si FPJ, pag gumalaw, pumira ng sunod-sunod sa galaw. FPJ yun, Fernando Portillo yun. Ako, pag lumislide ako, nakabayo, bumulot ng baril, tumambling, Lito Lapid yun. Yun, kami dalawang meron nun. Kasi yung iba, na hindi ko naman nila, kapwa action star ko,
wala silang tatak na gano'n. Yeah. Pag may gumalaw na isang bata, ay dito lapit yan. Pag may gumalaw na ganyan, ay parang natin po yan, FPJ yan. Yan naman ang papasalamat ako doon. Ang bongga talaga yung pag-slide talagang ano po sa inyo, yung tatak nyo yun. Pero ang bongga ng flying kick nyo, no? Talagang grabe. Kasi yung paulit-ulit na gano'n na pinapakita, kitang-kita na talaga. Utang na loob ko yun nung ano, nung bago ako sa stuntman pa lang ako, bago niya ako pinabida, sabi niya, pumunta ka muna ng Hong Kong. Sinama niya ako sa Hong Kong, pinatrain niya ako doon sa instructor ni Jackie Chan. Nag-train din ako sa Hong Kong. Kung dapat magsasama kami ni Jackie Chan, ang ginagawa niya yung Drunken Master. Pangalawang pelikula niya yun, ako rin ang gagawin ko yung Batang sa Labusa. Magsasama kami, nung ilabas yung nagkasundo na sa presyo, nung ilabas yung Drunken Master, dahil tumabo, ang lakas ng Drunken Master ni Jackie Chan, nung balikan ni Jesse si Jackie Chan, iba na ang presyo. Hindi na kaya ng production. Kaya medyo nalambot din ako, sayang. Ang ginawa ko noon, Tomcat, para ng Jackie Chan. Parang kung si Jackie Chan, Snake and the Eagle siya ito. Kaya hindi ko makakalimutan mga pelikula niya dahil dapat nagsama kami nung araw. Dahil ang sinidad kami dalawa eh. Kaya nagkakilala po kayo, nag-meet kayo sa Hong Kong. Oo, nag-meet kami. Kumain kami sa isang ano. Kasi namimili si Jesse noon na pelikula, mga Chinese movie. Tapos hirakan din namin ni Jesse yung pagsasama namin ni Jackie Chan. Di lang natuloy. Di na kayanan yung presyo. Sayang yan, sayang. Pero yan, thank you, Senator. Thank you, Sigurd. Thank you, Sen. May tanong din po si Kuya Mario Bautista. My first question would be for Jessie Cuba. Jessie, wala ka bang balak i-revive ang Married Films? Nakatandaan ko nung i-launch yung Married Films, si Lady Selly pa ang PR, right? Ngayon ay sumalamit na ba ang kanyang kaluluwa? Jessie. Wala na raw siya. Pagsak na raw siya. Hindi, wala na raw. Wala na. Sayang naman. Sino nakakuha ng rights sa mga pelikulang ginawa mo kay Jessie Samal? Kasi kung minsan hinahanap ko sa TV, hindi ko mapanood eh. May kopya ba? Wala naman yun. Right. Sino nakabili? Sayang naman. Oo. Kahit ako wala eh. Dapat sana naipon ko rin yung akin. Kasi nung araw kasi, bago ka pipirma, kukunin ka ng producer, mapipirmahin ka na ng TV rights, video rights. Sa kanila na. Wala kang magagawa dahil... Sayang naman. Ang ganda-ganda ng Jess Lapid story, no? One of your best, I think. Lahat ng pelikula ko. Lahat ng pelikula, dami siguro almost. Tapos walang rights eh. Oo. Ikaw mukha kay PJ, di ba? Isa sa ginawa mong napakaganda rin, I think si Jesse yung gumawa Kastilong Buhangin, di ba? Wala rin kopya yon? Wala rin eh. Meron kopya. Isa nilalabas sa YouTube. Meron. Pero yung rights na kikitain, kamukha kay PJ. Pwedeng i-remake. Oo, di ba? At saka yung kay PJ, ni-restore lahat kaya magaganda ang mga kopya. Tama. Bumili at sinabi sa akin ni Grace, Senator Grace po, na bumili sila ng panglinis ng bill. Kaya ngayon, pag linalabas sa mga TV, malinis. Ikaw, di ba ang dami mong ginawa sa sarili mong production? Wala rin kopya yung mga yun? Wala rin. Kaya naghahanap din ako sana. Extra money rin yan, extra kita rin sana. Hindi mo man lang tinago yung mga master negatives? Wala, hindi kasi ako namamahala nun eh, napabayaan. Tapos tinago namin, naputukan ako ng pinaturo, nasira lang. So, pati yung mga ginawa mo kay Atty. Laksa, wala rin kopya? Wala rin. Nasa kanila yun siguro. Wala, hindi ko nakikita eh. Nasa TV na lahat. Minsan napapanood na lang. Ako rin napapanood ko rin. Sayang, oo. Kasi ang mga tao nun walang consciousness about film preservation. Hindi ka mukha ngayon, preserve na nila yung mga pelikula. Kasi natuto lahat kay FPJ. Kay Susan, yung pag-aalaga ng mga pelikula. Tama naman yun, kami napabayaan. Anyway, I'm glad na acting
sequences mo? Si Coco pa rin ang nag-direct, ang nagkokoreo o ikaw mismo? Kasi ako sa action. Ikaw Ako sa action, akong action director, akong fight director niya, kahit nung pa sa probinsyano. Kahit lahat ng pelikula niyang ginawa niyang Panday, ayun, ako nag-double trouble, ako nagpa-fight director ni Coco. Pero magaling si Coco talaga, saka napaka-matulungin na tao. Eh ano nang balak doon sa natapos yung movie na yung bakal? Yun na nga, Star Cinema yun eh, bakit hindi nga linalabas eh? Star Cinema yun. Star Cinema. ABS-CBN niya, nagtataka nga ako ba't hindi linalabas. 2 years na yata yun eh. Nag-pandemic kaya wala. Oo, siguro nga. Isa lang ilabas na. Kasi baka hindi ko nakamukha yung bida ron. Baka i-release nila sa streaming. Kaya, ako pa naman yun. Yan ang huling pelikula ko. So wala ka nang, yung bypass ba, series ba yun o pelikula? Kasi kung ano, Netflix yun. Siguro lalabas din sa ibang bansa at saka dito. Dahil parang series yun. Series. Eric Martin. Well, thank you, Senator. Hindi mo nalilimutan ng press at hindi ka naman namin nalilimutan. Merry Christmas and May 2024 be a very good year for you. Thank you, Kuya Mario. Senator, magiging active din ho ba yung isang party list nyo, yung pinuno? Baka malalaman nyo. Okay, 2025. Basta tayo next year. Oo, sige, sa next Kaya ngayon list. kasi wala naman tayong pag-uusapan. Gusto ko lang natin makakabit kayo. Dati gawin. Oo. Pero Parang regular na natin ito taon-taon. opo. Dahil marami na silang gusto pa rin mga malaman sa iyo. Like si Rose Garcia, meron na siyang pasabog na tanong. Hindi po, I-remake ng mga na-produce na pelikula. Kayo ho ba ay magiging active next year sa pag-produce ng pelikula? Bago ko sagutin niya, kailangan ko muna yung kasama ko sa Batang Quiapo. Si Benson, ang pangalan niya sa Batang Quiapo ay Turco. Siya po, kanang kamay ko ron. Sama-sama kami sa grupo. Si Joey Marquez at saka si Lucio. Si Ronnie. Nagpa-fight. Oo, yun lang. Yung tanong mo, wala pa kami pinag-uusapan. Siyempre tumigil na siya. Tapos sinasabi nga ni Jesse, medyo may edad na. Hindi na niya kaya. Kaya yun, magpahinga muna siya. Napagod din ito nakaproduce ng araw sa akin. Napagod, pero syempre lahat naman mo naging box office hits yun. Baka napagod sa pagbilang ng mga kinita, di ba? Ng pelikula. Mga ilang katanungan lang po, Senator. I hope you don't mind, Senator Lito Lapid. Si Don Sermino po. Ay may mga tanong lang po sa inyo. Ayan. Senator, kanina pinakita yung teaser yung sa Batang Quiapo. Kumusta ang kissing si with Lorna Tolentino? Yung kissing scene na senior citizen na. Hindi, okay lang kasi pinaalam naman sa akin ni Coco na magkakaroon kami ng kissing scene ni Lorna. Alam niyo naman ang karakter ni Lorna. Simpleng-simple, tsaka walang chismis. Like malinis ang pangalan niya. Tsaka single naman siya. Di ba? Tsaka walang problema. Sabi ni Coco, baka magkaroon ng likiliti yan. At least yung mga singidad nyo, meron pa rin may mga love story para ako sa akin. Buti naman at kinagat naman. Kaya tawag sa amin ngayon Primanda. Isang primo at Amanda. Pero matagal si LT ba nakasama niyo na noon? First time kong nakasama ngayon dito, maging leading lady. Pero nung araw, hindi ko nakasama. Kahit nung buhay pa si Rudy Fernandez. Okay, so kumusta siya sa taping mo? Okay naman. Ano siya si Leia, ang boss ko. Tawag sa kanya, Mrs. Lapid. Last na lang, yung pinakita rin yung mga stunt kanina, no? Talagang kayo ang gumagawa hanggang ngayon. Oo, kasi kailangan alam kasi ng tao, stuntman ako. Kahit nung nag-umpisa ako doon sa Just Lapid Story, hindi tayo nagpapadobol. Kaya yung huling tanong kung gano'n pinrisk ko Yes, nga tinignan namin yung mukha alam ko, titignan yung mukha kung ako talaga Kaya pinrisk ko para yung sinasabi ko hindi ako nagpapadobol, stuntman ako nung araw, pero medyo umilag na rin ako, siyempre, may edad na rin Baka, sinasabi lang, baka mga Eddie Garcia ako, ganun, wag naman sana. At yun nga, nag-iingat na rin ako, baka
Ay inisip ko, kaya ko ngayon pala katawan ko hindi na. Yun ang kinakabahan ko. Pero sa tagal-tagal ko sa pelikula, ang dami ko ng kababalagan na ginawa. Mga stand, mga ganito, napas sa mesa. Pero wala pa akong bali hanggang ngayon. Sana na kayo. Kaya sabi ko, manood ko na yung buto ko, nasa isip ko, kaya ko. Kaya sinubukan ko itong huli. Yung Batang Quiapo, kaya pa naman. Yung po yung pinakamatinding pinagawa sa inyo sa Batang Quiapo or meron pang mas matitindi? Siguro, depende sa eksena. Palagi ko, palaki na palaki yung mga action. So okay pa po kayo sa matitinding action? Oo, basta minsan naawat na nga lang ako eh. Minsan gusto kong tumalon, minsan tinanggal yung camera ng director. Wag, sabi niya, kailangan. Kaya sabi ko, baka ako kailangan pa, baka hinahanapan ako ng mga tao, yung mga tiga-ala ako ng araw. Hanggang ngayon, kapwa senior citizen, kasing edad ko, titignan nila kung yung gagawin ko, kakayanin pa nila. Last na lang po, paano nyo minimaintain yung katawan nyo? Tsaka yung, kasi hindi naman yun basta-basta routine lang eh. Oo. Meron kasi kailangan ko hanggat wala akong ginagawa, mag-iisayo ako. Saka siyempre sa pagkain, ingat, mga iwasan na rin. Baka magkarayuma dahil yung natural na sakit ng mga may edad na kamukha ko. Ayan, sige, thank you po. Wala ko kayong maintenance, di ba, Senator? Wala kayong mga, just may sarili ko kayong gym sa bahay niyo po, di ba? Na regular niyo po kayo nag-iensayo. Yes, okay. Next po, umaga po at magandang tanghali sa ating mga kaibigan ng mga press movie at hindi kayo nakakalimot sa akin. Makakalimutan. Kaya ito, early Christmas party ito sa yes. Kayo ang kauna-unahan na nagkaroon ng Christmas sa aking mga kasamahan. Kahit sa Senado, mas nauna ito kasi alam niyo naman kung gaano kamahal ng movie industry. Movie industry. Dito ako galing, dito nabuhay ang pamilya ko, lahat. Dito ako nagkapangalan. Unang-una, pinasasalamatan ko ang aking nagbigay ng sa akin na break, si Jet Chua. Palakpakan po natin. Jessie, halika ka rito. Punta ka rito, para makita ka rito. Ayan ang Jessie Chua, ng producer ng Myrick Production ng araw. Pinroduce niya noong araw yung Jess Lapid Story, Tomcat, Batang Sanabusa, Calibre 45 ni Fernando Po Jr., kami dalawa. Yakapin Mo Ko, Lalak Matapang ni Vilma Santos, at Tomcat. Ayan. Saka ang sisiw ay Isang Agila. Yun po pinigay na pelikula sa akin ng araw, kaya ako medyo nagkapangalan sa industriya ng pelikula. Siguro po baka gusto nyo tanongin si Jessie kasi matagal na po siyang hindi natatanong. Mula noong 1978, 79, 80s. Yun, ngayon lang siguro naharap sa media. Bagay nung isang taon kasama naman natin si Jessie. Bahala ka na. Gusto magtanong? Wala raw po, Sir Jessie. May mic naman. Sir Jessie, pabati na lang ho muna tayo.